Ice Safety. Narito at panoorin natin. Eto na ang G na G o gigil na magreklamo. Eto na si Maricon, humarap ka na! Okay, so nagsimula sa yelo ang lahat. Opo. Magkano na ba ang yelo ngayon? Bali, 5 piso po sa kanya. 5 piso Opo. ang isang piraso? Opo, kasi mineral daw po eh. Mineral daw. Opo. Mineral. Okay. Gaano kalaki naman yung tipak ng yelo na 5 piso? Mga ganyan po siya. Mga ganon. Mataba naman po siya. Mataba, tapos dudurugin na lang. Opo, para magkasya sa pitchel. Ayo, wala kayong freezer sa bahay? Actually, kasi- may rep naman po, kaso hindi ganun kalamig yung mga tubig. Kaya kailangan po ng yelo. Bakit may ref na hindi lumalamig ang tubig? Binili mo, saan mo nilagay? Sa baso ng tubig? Sa pitchel po, kasi nilagyan ko ng tubig para Okay. lumamig po yung inumin ng mga bisita namin. May bisita. Opo, kasi may salo-salo po. Ay, may salo-salo. Okay. So, ano yung lasa nung ininom mo? Actually, hindi po ako unang nakainom eh, kasi yung bisita ko po, sinabi lang sa akin na, bakit ganun parang iba ang lasa? Parang lasang poso. Ay. So, ginawa ko po, tinikman ko din. Pag inom ko, nag-isip din ako, sabi ko, oo nga, bakit ganun? Mineral yung binili ko. Oh. Bakit lasang poso? Ano ba lasa ng poso? Hindi ko pa natitikman. Kung ano yung amoy siguro, parang yun ang nalalasahan mo. Kalawang daw po. Sinama ko po yung anak ko, sabi ko, samahan mo nga ako, ibabalik natin. At itatanong ko na din bakit ganun. Nakapaskil naman, mineral. So, nagpunta kami ng anak ko, then tinawag ko si Ate Vanji. Sabi ko, Ate Vanji, yung mga nabili kong yelo, kasi, yung tinimpla kong isa, parang lasang poso po. Nakainom yung isang bisita ko. So, yun, ano naman yung ko sa kanya, pag soli ko. Kaso parang nagalit siya kasi bakit daw, sa tagal-tagal daw po niya nagtitinda ng yelo, ako lang daw yung nagreklamo. So sabi ko naman, hindi ko po problema yun. Kasi una po, hindi naman akong unang nakatikim yung bisita ko. So syempre bilang may bisita ako, nakakahiya naman ako kung hindi ko gagawa ng paraan. O, teka muna, paano nangyari yung nagkahagisan? Pinipilit niya po na hindi daw po totoo yung sinasabi ko. Sinisiraan ko lang daw po siya. Ganon? Nako, parang may naaamoy na naman ako na may pinaguhugutan kayong dalawa, hindi lang yelo. Asawa. Ha? Meron ano ba pa yan? po. Jowa ba yan? Hindi po. Alagang aso? O kaya Hindi po. ay maingay sa kapitbahay? Ano yan? Actually, meron pa po siyang isa pang parang masasabi ko po bang atraso to? Kasi nagpapalay away po ako ng alahas. Pero hindi po sa akin yon. Okay. Parang nangungumisyon lang din po ako. Okay. Ngayon, bago po kami nagkasundo, pinaliwanag ko po sa kanya yung mga proseso po. Kasi pag layaway po, bago mo makukuha yung item sa akin, fully paid nyo po. Then, saka ko po ibibigay sa iyo yung alahas. Opo. Ganon. Pero meron po siyang 5 months to pay. So, meaning to say po, pag ang isang buwan, 2,000 po yun kasi halagang 10,000 po yung alahas. Opo, nakapaghulog po siya ng 3 buwan. Okay. Okay naman. Tapos? Opo. So, itong huling January, hindi na po siya naghulog. Sabi niya sa akin, hindi na daw siya makakapaghulog kasi wala na siyang pera. Oh. Opo. Paano yun? Tapos? Ngayon po, tapos nakikiusap siya sa akin na kung po pwede daw po, maibalik ko yung pera niya. Kasi may paggagamitan din daw siya. Ay? Opo. Yun nga po, nakikiusap naman siya sa akin na kasi may sakit daw yung asawa niya, pang may maintenance na lang daw, bibili daw po niya. Ako naman po okay naman, naiintindihan ko po siya. Kaso wala naman po sa akin ng pera. Nandun po sa tao kasi pagka naghulog po siya sa akin, syempre bibigay ko po kaagad doon kasi hindi naman po akong may-ari noon. So bali ang nangyayari po kasi, may commission lang naman akong 5% doon. So ngayon, nagagalit siya kasi bakit daw hindi ko ibalik sa kanya? Anong ibabalik ko? Wala naman po sa akin. Okay. Sabi ko, kakausapin ko yung may-ari, pero hindi ko po mapapangako sa kanya na gusto niyang maibalik ng buo sa kanya. Okay. Di ba po? Okay. Ewan ko lang, ikaw, Attorney Lorna, kasi pag may agreement na tayo, nahuhulugan mo, at naghulog ka na, that means there is already the
agreement na bibilin mo yun at bubuuin Opo. mo yun. Kasi inaasahan mo na eh. Hindi lang Ano sa yun. tingin mo legally? Legally, yung situation na ganyan, nasa Consumer Act yan. Obligasyon ng seller na pag dinimanda ng buyer, kagaya ng situation niya, miski na installment yan, 3 yan. Kung sira, i-repair. Kung mali, hihingi ng buyer, i-refund. Ha? Or i-replace. Hindi depensa yung wala sa yung pera. Gawa mong paraan. Soli mo yung pera. Kung di, ang tawag dyan, hindi lang violation ng Consumer Act, estafa na yan. Talaga, ganun pala yun. Wow! Okay, eto na siya. Siya naman ang nagbenta ng yelo. Kasi ito, napunta na tayo sa alahas. Pero sanga na lang po yun. Ang pinagmulan po ng away nilang batuhan ay yelo na lasang poso raw. Ang inirereklamo ni Maricon. Banji, humarap ka na! Makapag-ano ka sa akin, alam mo. Totoo, sinungaling ka. Bakit? Ano bang nangyari dun sa yelo? Ma'am, 3 years na po ako nagtitinda ng yelo. Wala pong nagreklamo sa akin. Siya lang po ang bukod tangi dahil po meron siyang galit sa akin. Yung pala yun! Sabi yun, hindi totoo yun. Galit po siya sa akin. Yun po ang totoo. Hindi totoo yan. Yon yung Gumagawa galit. ka lang Yung ng galit niya po tungkol po yun dun sa alahas. So ngayon, ang tanong, meron pala silang pinaguhugutan na ibang pinanggagalingan doon sa isinoling alahas. Okay, so ito ngayon ang dahilan kung totoo bang sinadya mong ipaglasang poso yung yelo na binenta mo. Ma'am, hindi po totoo yun, ma'am. Kasi hindi po ako yung taong manloloko. So, sinungaling ako, At ganun. ano po, sa tagal ko po nagtitinda ng yelo, hindi ko po kailangan na lokohin yung aking mga kapitbahay. Kahit matagal ka na nagtitinda ng yelo, kung natapat nga sa akin, alam nga naman gumawa ko ng kwento. Tsaka hindi naman porket may atraso ka sa akin, gagawa na kita ng kwento. Para saan? Oo. Di ba? May nakainom nga ibang tao, hindi nga ako unang nakainom eh. Kung may nangyari dun sa tao, paano? Akala lang po kasi niya, Kasi ako may lang yung galit lang kasi nagrereklamo. siya sa akin, kaya gumagawa siya ng issue. Doon tayo sa totoo. Oo nga, Kung may sa nangyari totoo dun sa nga, uminom, kasi totoo ko eh. ipapa-hospital ko pa. Parehas ako. Kasi Pick up line nga ako sa'yo, alam mo ba? ko ng mga Alam mo ba yung pick up bills line ko namin sa'yo? ng kuryente. Yelo ka ba? Ng ano namin. Sarap mo kasi ihampas sa pader. Opo. Poso ka ba? Poso ka ba? Oh, bakit? Kasi ang sarap mo mong bombahin. Bomba! Paano nga nangyaring napunta sa hagisan ng yelo? Delikado yun. Kasi isusoli po namin eh. Maayos naman yung punta namin ng anak ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, Ate Banji, ba't naman ganun? Nainom ng bisita ko yung lasang poso mo na na yelo. Siyempre, nandito ako para isoli sana. Nag-hysterical siya. Bakit daw? Sa dinami-dami daw ng customer niya, ako lang daw yung nagre-reklamo na lasang poso yung yung yelo niya. At eto pa, nung sinuli ko sa kanya yung yelo, binalibag niya, muntik tamaan yung anak ko. Tama ba yun? Ma'am, diba? Sa galit ko, syempre, napahiya ako, ma'am. Kasi Pero hindi mo pwedeng diba? ibalibag yung yelo kung tinamaan nga yung anak ko. Hindi ko naman sinasadyang Di magpapa-hospital ka pa. na mabalibag Oh. yung anak niya. Kasi, siyempre sa galit Pero ko, kahit kahit naman na. sinong tao, kung nagagalit ng ganun, at kahit ano magagawa. Sana ko, binalibag diba? ko rin sa'yo, di ba? Para pares tayo. Mula sa yelo na lasang Diba? poso daw, balik na naman tayo doon sa kanilang mas malalim na pinaguhugutan na alahas. 2 hulog na lang. Bakit hindi nyo pa natapos? Ma'am, kasi ma'am, sinabi ko na sa kanya ng tahasan na maaga pa lang na sabi ko, hindi ko na mahuhulugan yan kasi nagme-maintenance ang asawa ko. Kailangan ko ng pera, pambili ng gamot. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na Maganda sa'yo naman. na hindi ko na hindi ko na mahulugan, kaya babawiin ko na lang yung nahulog ko. Ayun. Naiintindihan ko naman po yung sinasabi niya, ma'am eh. Kaso po, bago po kami nag-start dyan sa hulugan na yan, meron akong pinaliwanag sa kanya na kapag nag-umpisa kami, hindi pwede naman yung basta-basta nalang babawiin. Kasi may mga expenses na po akong ginawa eh, na masaheros ako papunta ron sa tao.
O paano yung mga pinamasahe ko tapos ganito? Ang sinasabi ko nga sa kanya, sa 10,000 na yan, 5% lang ang tubo ko, ang commission ko. So 500 pesos lang po yun. Namasaheros na nga ako ng 250, so magiging 250 na lang yung makukuha ko. Ngayon, ang gusto niyang mangyari, buo daw ibabalik sa kanya yung 6,000. Eh, paano naman yung mga napagod ko? Okay, tanungin muna natin. Yung pinakamalaki ang bayad, Brother June. Wow! Magpapamerienda si Magbibigay ng freezer. Di, Magbibigay niyo- ng freezer. tingnan nyo lang, 5 pesos lang ang pinag-aawayan natin dito. 5 piso sa isang yelo. Ito ang nagagawa ng anger, ng galit. May pinaghuhugutan yung dalawa. Hindi lang yelo, meron pang ibang issue na nagsanga-sanga at dahil nga hindi nagpatawad at may galit, doon na nag-capitalize. Kumalat na. Yung 5 piso, Aling Banji, wala tayong face-to-face sana kung pinaghari natin yung common sense natin. 5 piso lang yan o ito 10 piso. Di ba? Tapos na. No? Wala nang issue. Hindi na kailangang patunayan. May galit lang tayo sa puso natin. Tingnan niyo mga mukha niyo at mga konsumido kayo. Para matanda pa kayo sa nanay ko. Ay! Alisin natin yan, ha? Pag-aralan nyo, tumahimik lang tayo sandali. Halagang 5 piso, nakaharap ko pa si Corina Sanchez Rojas sa face-to-face. Okay na sana yun, kaya lang tatanda kayo dahil sa galit. Magpatawaran at magsimula ng isang bagong komunidad ng may pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Humility! Sa Bible, yung katatapos lamang na gospel, ang sabi doon sa Ebanghelyo, "For what does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul?" Anong mapapala mo kung lumaki ang negosyo mo sa yelo pero wala kang kaluluwa, wala kang pakisama sa kapwa? See? So, sige, magpatawaran na lang tayo. Magsimula tayo ng bagong pagsasamahan. Thank you, Ate Corina. Ayan.